Colliel TV. Chapter 9. Parang panaginip lang para kay Stella ang lahat. She had never been so happy in her life. Ngayon lang niya naranasan ang ganoong uri ng saya. Lumipas sa mga araw na magaang-magaan ang kanyang pakiramdam kahit miss na niya si Victor. Na magpaalam siya kay Nanay Bising, nangako siyang babalik din agad siya roon. Hindi pa man niya na ipagtatapat sa mami niya ang tungkol sa kanila ni Victor, ay inaasahan na niyang mauunawaan siya nito. Ayon dito, tunay na mahiwaga ang pag-ibig. Alam din daw nito na hindi hahayaan ng Diyos na maranasan uli niya ang naranasan niyang sakit nung namatay ang daddy at kapatid niya. Araw-araw ay tinatawagan siya ni Victor mula sa Mindanao. Punong-puno ng pagmamahal at pangako ang bawat pag-uusap nila. Kapag may pagkakataon ay tinetext din siya nito. Gustong-gusto nitong umuwi na pero hindi nito maiwanan ang misyon nito. Ilang beses na rin niyang natawagan si Nanay Bising. Bago siya umalis doon ay binili na niya si Manang Marcia na i-text siya kapag nasa balkonahin na ito para matawagan niya si Nanay Bising dahil doon lang sa bahaging iyon ng bahay ni na Victor may signal. Mukhang bumubuti na ang kalusugan ni Nanay Bising. Sa huling check-up daw nito ay napansin ng doktor na hindi na ito maputla. Hindi na rin daw ito gaanong hinihingal. Ang buong akala niya ay tuloy-tuloy na ang kaligayahan niya ngunit mali siya. 2 linggo nang hindi siya nakakatanggap ng tawag mula kay Victor. At ang 2 linggo ay nasundan pa ng 2 linggo. Nang huling tawag ni Victor ay sinabi nitong baka matagal itong hindi makakatawag sa kanya dahil pamumunuan nito ang isang company ng sundalo na magsasagawa ng retrieval at rescue operation sa mga nasalanta ng bagyo sa isang probinsya sa Mindanao. May gumuho raw na lupa at maraming tao, bahay at property ang natabunan. Ang 1 buwang misyon ng mga ito ay tumagal. Mukhang matatagalan pa bago uli sila magkita ng kanyang kasintahan. Para siyang pinagsakluban ng langit at lupa ng isang balita ang natanggap niya. May mga sundalo raw na na-ambush. The names of the soldier who died and got hurt were withheld from the media. Gayunman ay pinasabihan na raw ang mga pamilya ng mga nasawing sundalo. Humagulhol siya. Parang biglang gumuha ang mundo niya. Muli na naman niyang naramdaman ang hapding naranasan niya nang masawi ang daddy at kuya niya. Anak, hindi mo pa sigurado kung may masamang nangyari kay Victor. Pang-aalo sa kanya ng kanyang ina. Mami, paano kung wala na siya? Paano kung hindi man siya patay, malubha naman ang kalagayan niya? Huwag ka mag-isip ng negatibo. Kung mahal mo si Victor, ngayon pa lang dapat tatagan mo na ang loob mo. Mahal ko siya, Mami. Pinilit kong alisin sa puso ko ang takot. Pinilit kong kalimutan ang pangako sa sarili ko na hindi magmamahal ng sundalo dahil sa kanya. Pero ngayon, mukhang mawawala pa siya. Parang mamamatay ako, Mami. Hindi ko kayang mawala siya sa akin. Anak, be strong. May awa ang Diyos. Baka hindi lang siya makatawag sa'yo. Hindi ba't sabi naman sa balita ipinaalam na sa mga pamilya ng mga namatay na sundalo? Ibig sabihin ligtas si Victor. Sana nga, Mami. Aniya. Pilit niyang pinatatatag ang kanyang loob. Nang tawagan niya si Manang Marcia at itanong dito kung nakarating na kay Nanay Bising ang balita tungkol sa nangyari sa mga sundalo sa Mindanao ay sinabi nitong wala naman daw natatanggap na balita ang mga ito. Ibinilin daw ni Ate Mercy na huwag magbubukas ng telebisyon at radyo sa bahay para walang malalaman si Nanay Bising kung halimbawa may mas masamang nangyari kay Victor. Hindi siya mapapanatag kung naghihintay na lang siya ng balita. Nagpasama siya sa mami niya sa Camp Aguinaldo para personal na magtanong doon. She didn't even know if she had the right to do it because she was only a girlfriend. Pero dahil may kilala roon ang mami niya na dating kasamahan ng daddy niya, natulungan sila niyo na makakuha ng impormasyon. Napag-alaman nila na 11 sa mga sundalo sa misyong iyon ay kumpirmadong bihag ng mga rebelde at kasalukuyang kumikilos ang militar para sa agarang pagkubkob sa kuta ng mga rebelde
para mabawi ang mga bihag na sundalo. At ang isa sa 12 ay hindi pa malaman kung nasaan. The news broke her heart. Kung isa si Victor sa 11 nabihag, nasa panganib ang buhay nito. Baka tinotorture na ito ng mga rebelde. O kung ito naman ang nag-iisang nawawala, baka patay na ito. Iyak siya ng iyak habang nasa van. Ang mami niya ang nagmamaneho. Anak, tigilan mo na yan. Sansala ng mami niya sa kanya. Panay ang haplos nito sa likod niya. Sabi ko na nga ba, hindi ako dapat magmahal ng sundalo. Sana hindi ko na lang siya nakilala. Sabi niya sa pagitan ng mga hikbi. Tumigil ka nga, Estela. Hindi mo mapipigilan ang puso mo. Alam kong ginusto ng Diyos na makilala mo si Victor para mawala ang takot sa puso mo. Kaya sa halip na ngumoy-ngoy ka riyan, bakit hindi ka nalang magdasal para sa kaligtasan niya? Natatakot pa rin ako, Mami. Magtiwala ka sa Diyos, anak. Tiwala sa Diyos na nga lamang ang pinanghahawakan niya. 8 oras na hindi siya nagdarasal na sana iligtas si Victor, na sana ay muli silang magkasama. Pero bawat araw na dumaraan ay parang kinikitlan din siya ng buhay. May mga pagkakataon na binabangungot siya. Tinatatagan na lang niya ang sarili niya dahil sa pagmamahal niya kay Victor. 3 araw pa ang lumipas nang lumabas ang balitang nagkaroon ng matinding sagupaan sa pagitan ng mga sundalo at mga rebelde. Nakubkob ang kuta ng mga rebelde at na-rescue ang mga bihag na sundalo. Pero 3 sa mga ito ang napatay. Gustong tumalon ni Estela sa tuwa nang makita niya si Victor sa telebisyon. She was a judge hero for the rescue of the soldiers. Isa ito sa 11 bihag ng mga rebelde, pero nakatakas ito. May tama ito ng baril sa balikat dahil sa ginawa nitong pagtakas. Sa kaputihang palad ay may sibilyan na nagdala rito sa ospital. 2 araw itong namalagi sa ospital pero nagpilit ding sumama sa operasyon para tugisin ang mga rebeldeng dumukot sa mga kasamahan nito. She wanted to see and talk to him right away, that very moment. Pero alam niyang hindi magiging madali iyon. Wala siyang magagawa kundi maghintay. Pero sa kabila ng tuwang nararamdaman niya, mayroong lungkot na umuukil-kilid mula sa isang sulok ng puso niya. Sundalo si Victor. Isang bagay iyon na hindi maitatatwa. Maaaring maulit ang nangyari dito. At kapag nangyari iyon, paulit-ulit din siyang masasaktan. O bakit malungkot ka pa rin? Buhay si Victor. Anang mami niya nang magkaharap sila sa hapunan. In fairness, gwapo pala siya talaga. Pagbibiro nito. I guess I really have to give him up. Aniya. Anong sabi mo? Ibinaba niya ang kutsarang kanina pa niya nilalaro sa kanyang kamay. I think hindi talaga magwo-work ang relasyon namin. Mas makabubuting hanggang maaga, hanggat hindi pa nagtatagal, putulin ko na ang relasyon namin. Masakit na masakit ang dibdib niya habang sinasabi iyon. Pero mahal mo siya, anak. Kahit na mami, hindi ko talaga kaya. Hindi ko na kayang mawalan pa ng isang mahal sa buhay. Sa gagawin mo, mawawala rin siya sa'yo. Alam ko, pero kung wala kaming relasyon at mawawala siya sa akin, hindi ganoon kasakit. Nagiging negatibo ka na naman. Tumulo na ng tuluyan ang kanina pa niya pinipigilang luha. Kapag nagkita kami ni Victor, makikipaghiwalay na ako sa kanya. Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Tumango siya kahit parang sasabog na ang kanyang dibdib. Payat si Victor nang magkita sila. Tumuloy ito sa bahay nila. Eksaktong 1 linggo iyon pagkabalik nito sa Maynila. Wala noon ang mami niya dahil nasa grocery store ito. Hinawakan agad ni Victor ang kamay niya. Saka nito iyon hinalikan. I missed you. Anito. Nagilid ang mga luha sa kanyang mga mata. Hindi siya makapagsalita. Hindi niya alam kung paano sasabihin dito ang pinaghandaan na niyang sabihin. Mahal niya ito, walang duda. Pero hindi na niya kayang masaktan uli. Pinigilan niya ang sariling yakapin ito ng mahigpit. Mahigpit ang pagkakahawak nito sa kamay niya. Were you scared? I was. Pinahid niya ang mga luhang pumatak sa mga pisngi niya. And I can't bear pain anymore.
Kaya I decided to end our relationship. Nagitla ito. You can't be serious. Umiiling na sabi nito. Seryoso ako. Nang nawala ka, bumalik ang lahat ng sakit ng hapding nararamdaman ko nang namatay ang daddy at kuya ko. Hindi ako namatay. Muntik na at mauulit-uli yon, alam ko. Nagngangalit ang mga bagang nito. Hindi ka Diyos para malaman ang maaaring mangyari sa akin. Ikaw bukod sa nanay ko ang bumuhay sa akin. Ikaw at siya ang nagbibigay ng lakas sa akin para tumakas sa mga rebelde at piliting mabuhay. Humikbi siya. Nang bumalik ka sa kuta para iligtas sa mga kasamahan mo, naisip mo ba ako at ang nanay mo? Maaari kang mamatay sa labanan. Muling hinawakan ito ang kamay niya at mahigpit itong hinawakan iyon. Tungkulin ko yun. Tungkulin kong iligtas sa mga kasamahan ko at may sinumpaan ako sa bayan. Hindi ko kaya kung ganun. Hindi mo ba ako mahal? Lumunok siya. Pinahid niya ang mga luhang hindi mapigilan sa pag-agos. Mahal kita, alam mo yan. Pero hindi ko kayang magpakasal sa isang tulad mo at maghintay na lang ng balitang patay ka na. Jesus Estela. I'm sorry, Victor. I have made up my mind. Babaguhin ko ang damdamin mo. Hinila niya ang kamay niyang hawak nito. Imposible. Unless magbibitaw ka bilang sundalo. Tumiim ang mga bagang nito habang namumula ang mga mata nito. Maya-maya ay lumayo na ito at tiningnan siya ng diretso sa mga mata. Pinapipili mo ba ako sa pagitan ng propesyon ko at sayo? Alam kong hindi mo ako pipiliin. Aniya, mula pagkabata pangarap ko ng maging sundalo. Mahal kita, Estela, pero hindi mo ako ganun kamahal para talikuran mo ang pagiging sundalo mo. Lumunok ito. Goodbye. Anito saka tumalikod na at umalis. Hindi niya napigilang humagulhol ng malakas. Kahit nang dumating ang mami niya mula sa grocery store, ay nagmumukmuk pa rin siya sa kanyang kwarto. Gusto mong magkwento? Tanong ng mami niya sa kanya. Hinaplos nito ang baraso niya habang nakahiga ng patagilid sa kama. Sabi ni Miling narito raw kanina si Victor. Anitong ang tinukoy ay ang kasambahay nila. Sayang hindi ko siya nakita. Dapat dinala mo siya sa grocery store. Patamad siyang bumangon. Masakit na masakit ang ulo niya. Mugtong-mugto ang mga mata niya sa kaiiyak. Tinapos ko na ang relasyon namin, Mami. Obviously, Anito, sinunod mo ang gusto mo. Dahil iyon ang tama. Pero nasasaktan ka. Mawawala rin ito. Kaysa naman paulit-ulit akong masaktan. Paano niya tinanggap? Madali lang naman niyang tatanggap, Mami. Alam ko namang hindi niya kayang ipagpalit ang pagiging sundalo niya sa akin. Just like your dad. Principled men like him and your father are good men. Hindi mo ba naisip na maswerte ka na ganoon siya? Tayo bilang tao at mabuting mamamayan ay dapat sumuporta sa anumang gusto ng taong mahalaga sa atin. Pero paano ang damdamin ko, Mami? Well, wala na akong masasabi. Kung iyon ang pasya mo, then so be it. Pinangatawanan mo lang. Magko-concentrate na lang ako sa pag-aaral ko. All right. But it wasn't all right with her. Nagdurugo ang puso niya. Hindi niya alam kung kailan niya malilimutan si Victor. 2 linggo ang matuling lumipas pero sa bawat oras ay naaalala rin ni Estela si Victor. Hindi niya ito tinatawagan. Bagay na gusto naman niyang ipagpasalamat ngunit sa isang banda ay nagpapabigat ng kalooban niya. Tahimik na nahiling niya na sana ay bigla na lang itong pumunta sa bahay nila at sabihin itong nag-resign na ito sa pagiging sundalo. Huwag lang siya mawala sa buhay nito. Pero alam niyang malabong mangyari iyon. Papunta na ako sa kabanatuan, anang mami niya. Naroon na si Ate Consuelo. Nang malaman niya na nagpunta ka roon, tumawag agad siya sa akin. Mabutit iniwan mo sa lalaking nakausap mo roon ang numero ko sa grocery. May buyer na raw sa lupa. Baka gusto mong sumama para bago magsimula ang semester makapasyal ka uli. Naalala niya bigla si Nanay Bising.
Gusto niyang makita uli ang matanda. Pero anong sasabihin niya rito? Nawala na sila ni Victor? O baka alam na nito ang tungkol sa kanila ng anak nito? Huwag na lang mami, dito na lang ako. Sumama ka na, aalis tayo ng maaga bukas. Nag-hire ako ng driver para hindi ka mahirapang magmaneho. Sa huli ay napapayag din siya ng mami niya. Kinabukasan madilim pa lang ay nasa biyahe na sila. Sa hulihan siya ng van nakaupo. Habang binabagtas nila ang daan patungo sa sitio Manggahan, ay bumalik sa alaala niya ang pagkakakilala nila ni Victor. Naiiyak na naman siya. Theirs was a whirlwind romance. Kung gaano iyon kabilis nagsimula, ganon din kabilis na natapos. Kaya ng dati ay masayahin si Tia Consuelo. Naghanda ito ng pananghalian. Ayon dito ay darating mamaya ang buyer ng lupa. Taga-kabilang sitio lang daw ang bibili. Masaya raw si Tia Consuelo dahil pumayag ang buyer na sa bahay pa rin ito manatili. Kung sakaling mabili na ang buyer ng lupa. Alauna raw ang dating niya, sabi ni Tia Consuelo na ang tinutukoy ay ang buyer. Pagkatapos makapananghalian ay nagpahinga siya sa kwartong ipinagamit ni Tia Consuelo sa kanilang mag-ina. Doon sila nagpapalipas ng gabi ng mami niya. Ang driver na kasama nila ay sa sala matutulog. Nagpasya siyang huwag nang humarap sa buyer at hayaan na lang ang kanyang ina ang magdesisyon. Maya-maya ay pupunta siya kay Nanay Bising para dalawin ito. Hindi niya matiis na hindi ito dalawin. Nakatulog siya sa katring nilatagan ni Tia Consuelo ng manipis na kutsyon dahil malamig ang hangin ang gagaling sa bintanang kawayan. Hindi agad siya bumangon. Ninanam na muna niya ang komportabling higaan at preskong hangin. Maya-maya ay nauligan niya ang usapan sa sala. Lalaki ang kausap ng mami niya at ni Tia Consuelo. Marahil ay iyon ang buyer ng lupa. Bahagyang kumislot ang puso niya dahil parang pamilyar sa kanya ang boses ng lalaki. Pero baka nagkamali lang siya ng dinig. Naidlip uli siya ng hindi niya namamalayan. Maya-maya lang ay naalimpungatan siya sa pagyugyog sa balikat niya. Ang mami niya ang namulatan niya. Tapos na ang usapan niyo, mami? Nakangiti ito. Gusto kang makausap ng buyer. Napakunot noo siya. Bakit? Kayo ang may-ari ng lupa ah. Wala naman akong kinalaman sa usapan niyo. Aba, iniinsist na kausapin ka. Sige na lumabas ka na at baka magbago pa ang isip at hindi bilhin ang lupa natin kapag hindi ka lumabas. Nagulumihan siya sa sinabi ng kanyang ina. Patamad siyang bumangon at inayos ang sarili. Paglabas sa sala ay napatda siya. She saw the man she least expected to see. Si Victor. Anong ginagawa mo rito? Napalingon siya sa mami niya at kay Tita Consuelo. Agad naman tumalikod ang mga ito at binigyan sila ni Victor ng privacy. Tumayo si Victor. Mahigit 2 linggo na ako rito. Pagkatapos nating mag-usap, nag-file ako ng indefinite leave para makapag-isip-isip. Pumunta ako rito noong isang araw. Nagbabaka sakaling baka pumasyal ka rito. Nabanggit sa akin ni Manang Consuelo na ibinebenta nga itong lupang kinatitirikan ng bahay. Sabi ko, interesado ako. Nang sabihan niya ako kahapon na darating ang mami mo, I was hoping na kasama ka. Ikaw ang bibili ng lupa namin? Tutulungan ako ng mga kapatid ko sa pagpuproduce ng pera. Ang gusto kasi ng mga kuya ko, pag tumanda na sila at nagpasyang dito sa Kabanatuan, mag-retire, mayroon na silang ibang option na pipirmahin. Ang gusto kasi ng mga kuya ko, pag tumanda na sila at nagpasyang dito sa Kabanatuan mag-retire, mayroon pa silang ibang option na pipirmihan. Nagkasundo na kami ng mami mo sa presyo pero may kondisyon ako. Anong kondisyon? Tutulungan niya akong mapaibig uli kita. He heart jump. Victor, may takot sa puso ko. I'm thinking of quitting the service dahil sa'yo. Nangilid ang mga luha sa kanyang mga mata. Gagawin mo yun? Dahan-dahang lumapit ito sa kanya. Kung iyon ang paraan para bumalik ka sa akin, gagawin ko. Gagawin ko ang lahat, mahalin mo lang uli ako. Niyakap niya ito. O Victor, mahal kita. Bahagyang inilayo nito ang katawan sa kanya at ikinulong ang mukha niya sa mga kamay nito.
Masuyong tinitigan siya nito sa kanyang mga mata bago siya siniil ng halik sa labi. Ang pananabik nila sa isa't isa ay agad na pinawi ng paglalapat ng kanilang mga labi. When he broke off the kiss, he intently looked at her. Mahal na mahal kita. Hindi ko kayang mawala ka sa akin. Ako rin, I'm so sorry. I was so selfish. Masyado akong duwag na harapin ang takot ko. It's okay. Mahal mo kasi ako. Tinitigan niya ito. But love is not selfish. Dapat matutuhan kong tanggapin kung anong gusto mong gawin sa buhay. Alam kong mahal mo ang profession mo. Pero handa akong talikuran yon alang-alang lang sa'yo. Iniisip ko nga magpa-farming na lang ako. Anyway, that's my second passion, farming. Hinaplos niya ang mukha nito. Napakagwapo namang magsasaka, aniya. No, Victor. Pipilitin kong maging matapang para sa'yo. Minu-minuto araw-araw akong magdarasal para laging ligtas ka sa kapahamakan. You mean? Tumango siya. Tama si Mami. Kailangan kong maging matatag. Gagawin ko yun para sa'yo dahil mahal kita. So, hindi ko nabibilhin ang lupa nyo. Tutulungan na lang kitang matustusan ng pag-aaral mo. That is after we get married. Ano bang usapan nyo ni Mami? Iyon ang sinabi ko sa kanya. Na kapag pumayag kang pakasal sa akin, ako na ang magpapaaral sa'yo sa medicine. Total, asawa na kita. Pero kung decided pa rin ang mami mo na ibenta ang lupa sa mga kapatid ko, that will be no problem. Malaki ang magagasto sa medicine. Malaki-laki na naman ang ipon ko. Niyakap niya ito. At siya na mismo ang tumiyad para abutin ang mga labi nito para sa isang halik. Napakaligaya niya. Mamimiss ka na ni nanay. Anito na maghiwalay ang mga labi nila. Talagang bala kong puntahan siya mamaya pero hindi ko alam na narito ka pala. Sa amin ka na matulog. Paano si Mami? Isama natin para makilala rin niya si nanay. Parang pamamanhikan, ganoon? Ano ka, sinuswerte kami ang mamamanhikan? Tumawa ito. Sa lalong madaling panahon, pakasal na tayo, payag ka ba? Oo. Walang kagatol-gatol na sagot niya. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang sunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.